Hello po, what's up sa inyo na vlog na to. Ito mga ka-airsoft, ito yung ating nabili noon. Papakita ko sa inyo kung ano ang unit na to. So, ang pinakauna kong nabili dito sa isa kong gas type airsoft pistol, itong Beretta. Itong isang to, ito yung pinakauna kong nabili. Tignan mo. Ito yung kanyang bala. Yan oh. Silver lang yung bala. Akala ko ano. Ay hindi. May kasama siyang silver. May kasama siyang puti. Na plastic BBs pellets. So ito siya. Mapapansin nyo. Pinaayos ko na rin to sa Vincent. Kasi ang capacity dito is na to. Pagkakaalam ko dito, natanggal yung niya noon dito. Pero ito yung natanggal dito. Ganyan talaga. Pero napaayos na namin yan. Ganyan na talaga ang tunog niya, oh. Kasi ito yung pinakauna namin nabili. Nung nakatira kami sa Laguna, nung bata pa ako, siguro mga pa ako noon eh. Baka 11. Siguro mga 11, nabili ko na tong Bata pa ako, grade 4 pa lang ako, grade 5. Nabili ko na tong Beretta na gas type WE. Ito yung pinakauna kong nabili. Nabili ko na to 2021 pa. Matagal na to. Talagang ilang taon na rin, ilang years na rin to. 2021 nabili ko tong Beretta. Siguro noong pandemic, nabili ko to noong pandemic 2021, nabili ko tong Beretta. Noong 2021, pandemic yun eh. May COVID pa noong 2021. So binili ko talaga to. Nasa Laguna pa kami nakatira. Ito ang aking nagagamit. Itong Beretta. Nung pandemya pa yun eh. Pandemya ko pa ito nabili. Mga grade 5 pa. Oo. Nabili ko to grade 5 pa ako. Pero sa isang to, may papakita pa ako sa inyo. Ang pinaka ang nabili ko naman din dito sa isa, hindi lang to kasi ito yung pinakauna kong nabili. Ito yung huli kong nabili. Itong Beretta na gas blowback din na WE, gawan din ng WE. Katulad din dito sa Beretta na kulay silver. Kapareho lang talagang kanyang gawa, pero iba ang gawa dito. Fiber to eh. Ito chrome, ito yung chrome. Ito fiber kaso hindi na namin ito napaayos. So guys, tignan mo, nakikita mo ang kanyang mga katawan. Gas na dahil matagal ko na rin itong ginagamit. Siguro nung 2022 nabili ko to eh. Alam ko 2021 ko rin ito nabili. Magto 2022 na yun. 2021 ko rin siya nabili. Itong Petro Beretta. Oh. Itong Petro Beretta 2021 ko pa ito nabili kasi matagal na panahon na yun eh. Nakatira pa nga ako sa Laguna. Bata pa ako, nabili ko na to. Grade 5 pa ako, nabili ko na rin to. Itong Berettang to, nabili ko na. Siguro mga ilang taon na rin to. 2021, tapos magto 2022. Magto 2022, nabili ko na rin tong, nabili ko na tong Berettang to. Itong Beretta na to, nabili ko na talaga. Ilang taon na rin. Ilang taon na rin ang nakakaraan dito sa Beretta ko. Matagal ko na rin siyang nagagamit. Ang kaso, sira na nga lang. Lagi ko siyang nababagsak eh. Yung nga lang may problema, nababagsak ko lagi. Kaya gusto ko siyang mapaayos. Kaso nga lang, hindi na talaga siya maayos. Wala nang pag-asa tong Beretta. Kasi dito, gusto kong ipaayos tong nasa loob niyan. Yung buong katawan niyan. Gusto kong papinturahan. Yung loob niya, gusto kong mapalitan. Tapos yung loob niya, gusto kong mapalitan. At papinturahan tong lahat. Kapag napinturahan to lahat, lalo na tong magazine sa Vincent, maayos tignan. Kasi pagka tignan mo ang nito, magiging maayos siyang tignan. Kapag pinaayos ko, pipinturahan talaga nila yan. Oo. Tapos tatanggalin yung mga nandiyan, may gastos. May gastos yun. Dito, hindi naman to nagagasgas dahil to eh, chrome to eh. Tignan mo, silver na yan eh. Ito talaga ang nagagasgas kasi gawa to sa fiber. Ito yung hindi nagagasgas kasi gawa to sa chrome.
Pag chrome, metal din yun. Chrome ano dito. Eto, fiber. Metal fiber ang tawag dito. Magkaibang material ang ginawa dito, pero pare sila bakal. Pare sila gas blowback, pero magkaibang material ang ginawa dito. Ito yung fiber. Ito yung ito yung yata chrome. Chrome ang gawa dito. Dito ang chrome. Ito ang fiber. So, dito naman, tapos, ito, nabili ko naman din to. 2020 to, nabili ko na rin to. Ito yung magazine niya. Nandito yung magazine niya. May mga magazine to, tsaka yung box eh. Ito, 2020 to, nabili ko rin to noon. Kasi, matagal na rin to, nung bata pa ako. Grade 5 pa lang ako. Nabili ko na tong Armalite. Mas maganda rin to. Kumpara dito sa mga pistol, Petro Beretta. So, ito talaga yung nahuli ko na ring binili. Mas nahuli to kaysa dito sa dalawa. So, tignan mo, mas nauna kong nabili rin tong Armalite. Yung battery, nilagay ko muna dun kasi baka mawala. Tsaka pinag-iingatan ko, pinag-iirapan ko yung mga battery. Na iyon, wag mawala talaga. Kasama talaga yan dito, tignan mo, Hindi siya gas type, battery type siya. Battery type na airsoft rifle. Magkaiba yan sa gas type. Iba ang gas type sa Armalite, iba yung battery. Yung type sa Armalite, walang spring type sa Armalite. Pero sa pistol lang talaga ang mayroong spring type. Ito battery type to. Iba ang battery type. Tandaan nyo, iba yung battery type, iba yung gas type, iba yung spring type. Magkakaiba sila, pero pares lang sila binabala ng plastic pellets. Pero pag may eleksyon ng gunman, huwag nyo itong ilalabas dahil pwede kayong makulong, sabihin. Kasi replica lang ng baril yung airsoft gun. Ginaya yan sa totoong baril, oo. Ang totoo niyan, laruan ng airsoft gun, pero ginaya siya sa totoong baril. Yun yung napapansin ko. So, para magmukha talaga siyang totoong baril, ganyan talaga. Kasi hindi yan makikita kung totoong baril yan or makikita, makakalata rin yan. So, dito naman sa pistol na isa, Hi-Capa. Ito, matagal ko na rin itong nagagamit, itong Hi-Capa ko. Ilang years na rin to. Pero, huli ko na itong nabili. Ang pinakauna talaga, itong Beretta. Ito yung pinakauna. Pinakauli, ito. Itong dalawang to, 2021 kong nabili. Ito naman, 2022. Tapos itong, Capa, 2024 ko na siya nabili. Oo. Natatandaan ko yung year na yon. Last year, binili ko tatong Hi-Capa na pistol. Nabili ko na to 2024 na. Ilang year na rin ang nakakaraan dito sa Hi-Capa ko. Matagal na rin siya. Siguro, pa ako nun? Yung year na yon? Mag-grade 7. Tapos na ako ng grade 7 yun. Mag-grade 8 na ako. Ito na yung nabili kong baril. Tingnan mo, ang ganda, di ba? Para talagang replika ng baril. Ito yung napapanood ko kay Arky Bagaching sa Batang Quiapo, pero yung gumanap na Greg, wala na siya, patay na siya doon eh. Matagal lang wala siya ngayon doon. Hindi na siya nananatili sa Batang Quiapo. Ito talaga siya, ito yung ginamit niya sa Batang Quiapo. Pero talaga nakikita mo, may ganyan, may gold. Pero sa TV, hindi nila pinapakita to dahil ini-effect nila na black tong bilog, tapos lumalabas yung bala. Ganun talaga sa kanila. Ito rin yung ginagamit sa Batang Quiapo, pare-pareho lang ng capacity ng baril. Kung mas gusto nyo ng gas type, ayaw nyo ng spring type, ang gusto to talaga gas type. Dati paborito ko spring type, diba? So dito naman tayo sa MEU dahil matagal ko na rin siyang nabili. Dito naman sa MEU, matagal ko na rin itong nabili. Nabili ko to noong last year ko lang to nabili. Ito, pero nabili ko siya noong mga December. Siguro mga December 2024. Magto 2025 na, oo. Ito, nabili ko tong caliber 45 na MEU 1911. Nabili ko to mga December, December 2024. Medyo may buyer na yung kanyang Pero ang ganito rin yung napapanood ko kay John Wick, pero iba yung kay John Wick. Ang kay John Wick 2011 in 1911 Timber Warrior.
Yun yung ginagamit niya kadalasan. Wala yung ME Yusok doon. Iba yung magkakaiba talagang, iba ang ME Yusok, iba rin yung kay John Wick. Kasi tingnan mo dito, magkaiba talaga sila. Hindi to dinisenyo kay John Wick. Itong baril na to, hindi to dinisenyo kay John Wick. Dinisenyo to sa sa Marine, US Marine ang nag-design dito sa ME Yusok na to. Ginagamit nila to. Hindi to ginagamit sa John Wick. Ginagamit to sa mga Amerikanong sundalo sa Estados Unidos. Ganito rin ang niya, oh. Tagal na rin to sa akin. Siguro ilang taon na rin to. 2024 din. 2024 ko rin to nabili, pero mga December 2024 ko siya nabili. Matagal na rin to sa Vincent. Vincent Farmers ko siya nabili. Pares din dito sa Vincent, Farmers ko siya nabili. Itong dalawang to, pareho lang yan. Ito, nabili ko naman tong baril na to sa Vincent Hobby Shop sa Star Mall. Pero wala na yung Star Mall na pinagbila namin ng ganito. Nasunog na yun eh. At saka, sana bumalik yun. Kapag bumalik ang Star Mall, bumalik ulit ang Vincent, makakabili ako doon kasi minsan may Hekapa doon, may revolver doon. Marami silang iba't ibang klase at uri ng baril doon na mabibili ko. Ito pa, oh. Gusto mo i-testing natin to, guys. Kung sino talaga ang mas malakas na baril, testing natin siya sa karton. Kaso nga lang, baka mapagalitan tayo ni Mami. Yun na akong mahirap. Tulog si Daddy, tulog. So, kung ganon, isusubukan, ipagkukumpara ko tong ME sa spring type. Kung meron akong spring type dito, diyan ka lang, ha? Huwag kayong magpapatay ng video, guys. Ito. Yung Kimber Warrior na Colt 1911. Spring type airsoft. So, lagyan natin ng gas. Kailangan ng gas. Madali na rin itong mabuhusan ng gas eh. Sumugod tapos medyo sumisigaw na rin ito. Pawala na rin yung ito, kumpara natin dito, ha. Ito, wait lang kayo, guys. Huwag kayong magpapatay ng video muna. Tsaka ako muna sasabihin sa'yo kung pwede ba na magpatay ng video ang iyong mapapanood. Mga kadalasan din itong mga baril na to, madalas ko rin silang sinusubukan. Kahit ganitong bala lang, kasi size lang ng EU, okay na yan sa target natin. Ito na lang kaya pwede targetan natin ng baril sa dating box ng Colt 1911. Kaso nga lang, hirap na. Hindi ko alam kung kasi mag-aano tayo, baka na rin tayong bumaril ng ating kalaban, pero wala naman tayong kalaban eh. So to, guys, babarilin nga natin ang target. Yun ang target natin. So ito na nga siya, guys. Ito na talaga siya. So ito na siya. Magpapaano na tayo, ha. So to, testing natin tong pinakauna. Ito, nais ko kanina. Ready, go! So, ano nakikita nyo, guys, dito? Para tayong bala, guys. Ito naman, subukan natin. Ready, 1, 2, 3, go! So, tagos. Tumagos siya sa karton. So, hindi na kaya ng talunin itong spring type dito sa sa gas type. Hindi niya kinaya yung karton. So, hindi kinaya ng karton yung nito kasi itong bala nito tagos na tagos siya sa niya. Tumagos dito.
sa karton. So to guys, ito talaga yung super tagos sa karton. Tignan nyo ang karton, no. Papakita ko sa inyo kung gaano kalala tong karton na to. Kung gaano siya nakapasok ang bala. O, ganyan, di ba? Grabe. Ito rin yung box niya. Kaso nga lang, sayang. Ito talaga, tumagos yan dito. Tumagos yan dyan. So, ito. O, di ba? Wala akin yan. Hindi kinaya ng, spring type na matalo yung gas type. So, panalo tong gas type natin. Panalo talaga tong gas type kumpara dito sa spring type. Walang laban ng spring type dito sa gas type. Kasi itong spring type hindi niya kayang talunin ang laban sa gas type. Kasi alam mo bakit? Mas mataas ang FPS ng gas type kumpara sa spring type. Alam mo bakit? Kasi ito ginagamitan ng oxygen, gas oxygen. Ito namang spring type, ang ginagamit naman dito, mga spring lang, spring mechanism lang. Kasi mas mura talaga tong spring type kumpara dito sa gas type. Anong sabi? Kasi mas magastos ang gas type at mas mahal kumpara sa spring type. Nakita yan, ang mga dahilan na to. Ang una kasi sa gas type, mahal, magastos ang bili doon. At saka ang mahal nun. Pangalawa, bibili ka ng mga oxygen nun, nung green gas, bibili ka nun. Kaya nito, inilarawan ko sa inyo, bibili ka ng ganito. Magastos yan, mahal yan. So, yung bala, magastos din sa bala. Kasi kayang ubusin ang bala ng gas type. Pero sa spring type, makakatipid ka sa spring type kasi dito makakatipid ka ng bala. At saka hindi mo na kailangan ng oxygen. Pwede rin ito pamatay sa mga taga. Pero laruan lang yan, hindi yan totoong baril. Hindi ko sinasabi sa totoong baril yung gamit ng mga pulis. Ito siya. Kasi napapansin nyo dito, ito yung parang totoong baril. Replica lang talaga to, replica lang to. So talaga, sinasuggest ko lang to sa inyo guys, na itong mahal talaga to. Mas mahal ang gas type kumpara sa spring type. Kasi tignan mo, ang spring type ngayon, mura. Ang gas type, mahal. So yung gas type na ipinakita ko at inilarawan ko sa inyo, mataas ang capacity at umabot to ng 25 or 65 meters kumpara sa spring type na hanggang lang yan, 25 meters lang kayang abutin nito. Kasi dito sa ating kultura, gato ang mga ginagamit nating baril nung panahon ng kolonyalismo. Ganto, Timber Warrior, and then itong ME Yusok. Ito naman ang ginagamit ng US Marines nung kauna-unahang panahon. Matagal na rin itong ginagamit simula nung bata ako. Ito na siya. Matagal na itong ginagamit. Nakikita ko na rin ito noon. Noong unang-una. Matagal na rin ito. Oo. Kasi itong baril na to, kayang umabot ng 25 meters ang gas type. Ang spring type ay hanggang lang yan 15 meters lang kayang abutin yan. So, hindi kayang talunin ng spring type ang gas type. Kasi alam mo bakit kaya mas talo ang spring type sa gas type? Kasi ang gas type, malakas ang FPS. Mataas ang FPS nun. At saka kayang bumutas, kayang bumasag ng bote, malakas ang power. At saka yung mga bala niyan, automatic talaga. Automatic, isang kasalang dito. Automatic na magpuputok yan. Kayang bumasag ng kahit aling ari-arian yan. At saka kaya niyang umabot ng 25 meters. Kaya niya talagang umabot ng 25 meters. Hindi ako sinasuggest ko lang talaga na itong gas type, automatic na parang sa totoong baril, na kapag isang kasa, tapos automatic, puputok yan. Aabot yan ng 25 meters, kayang bumasag ng bote. At saka maaaring maubos ang bala sa magazine na yan. Dito sa spring type, lang yan, putok kasa lang to. Ito, putok kasa.
putok, tapos isang kasa lang, isang putok, tapos isang kasa, isang putok. Paulit-ulit na kasa lang to eh. Kumpara dito sa gas type, ano, malimit lang. Oo, sasabihin ko lang to, wait lang, nawawala ng boses. Ito talaga, maaaring maubos ang laman ng magazine na to. Gagastos ka sa bala, gagastos ka sa oxygen. Marami yan, magastos talaga yan. Kumpara talaga dito sa spring type, mura lang. Mas mura talaga ang spring type kesa sa gas type. Oo. Kasi noon, napatalo na rin ng gas type ang spring type at ang battery type. Pero talaga mas malakas pa ang battery type kumpara sa spring type. Pero pareho lang sila airsoft pistol. Kasi itong spring type, ito lang talagang murang baril. Kasi ito lang kayang-kaya mabili ng iba. Ito yung ginagamit kong bala, magazine. Taka dyan. Ito naman yung isa. Magkaiba talaga sila. Iba ang material nila, fiber, rin to eh. Ito naman yung bakal na gawa lang ng parang yero. Ito yung parang yero, ito yung fiber. Magkaiba yan, magkaibang material yan. So talaga, mas magastos ang gas type kumpara sa spring type. Mas mura ang spring type, mas mahal naman ang gas type. So ang sinasuggest ko lang, pareho lang yan, kayang bumasag ng bote itong C10 Colt 1911 na silver. Meron din akong ganito dating black, si Rana. Pinagkumpara ko lang talaga kung sino talaga yung mas magaling, mas unique, mas malakas. Spring type ba, gas type ba ang mananalo dyan? So guys, sa inyo, kung gusto nyo ng airsoft gas blowback, mag-comment lang kayo sa akin, i-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa channel ko. Iba-viral, yung to sa Facebook, magva-viral ako ng airsoft gun kung gaano kataas ang FPS. So bye bye, see you next time ha.